So, maraming salamat Kate muli. At sa susunod siguro ay makakaniig pa namin ikaw sa mga iba pang episode. Basta ang focus natin ay exclusive breastfeeding, at saka complementary feeding. Overall, ang infant and young child feeding practices. So maraming salamat uli. At mga tagapakinig po, ito po ulit si Ms. Kate Demetrio, ang Nutrition Officer 2 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Siya po ang nakaniig natin tungkol sa breastfeeding. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalaga ang bawat butil ng bigas? Lalo na sa ating kababayan na nakakaranas ngayon ng gutom at kahirapan. Kaya naman nakakalungkot na may ilang mga taong walang kakundangan sa pag-aksaya ng pagkain. Batay sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute, umaabot sa 14 na gramo ng bigas ang nasasayang ng bawat Pinoy sa bawat araw o tinatayang nasa 41,902 tonelada bawat taon. Kaya't pahalagahan ang bawat butil ng bigas. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Masustansyang hapon muli mga ka-One Nutrition. At this point, pakinggan naman natin ang ulat ng ating reporter, si Ms. Liza Rosaldo ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council tungkol sa accomplishments ng nutrition community nitong nagdaang linggo. Masustansyang hapon, Ms. Liza. Masustansyang hapon din po, Ma'am Bernie, at ganun din po sa lahat ng listeners ng One Nutrition, One Nation. Kaugnay pa rin sa pagtulong sa mga pamilyang nakakaranas ng kagutuman, na ibalita na po ng NNC na may binubuong programa na. Ang tawag ay Hunger Alleviation for Improved Nutrition Program o HAIN program. Kamakailan lang po ay pinulong ng NNC ang DOH, DSWD at DepEd upang balangkasin ang detalye ng HAIN na naaayon rin sa mga concerns ng National Anti-Poverty Commission na siyang lead agency sa poverty reduction. Napagkasunduan po ng mga ahensyang ito na nararapat na ma-integrate at magkaroon ng convergence ang panukalang HAIN program sa kasalukuyang program ng pamahalaan na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ng 4Ps. Ang pagbuo ng HAIN ay alinsunod sa direksyon ng Cabinet Cluster on Human Development and Poverty Reduction. Okay. So at least hindi lamang yung poverty, kundi yung current gutom problem ay susolusyonan pagka na-approve na itong HAIN program, Lisa. Okay. Thank you. Ang pagsusulong po ng kahalagahan ng pagpapasuso ay hindi po nagtapos noong Nutrition Month celebration nitong nakaraang Hulyo. Okay. Ito po ay paiigtingin pa sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Awareness Month ngayong buwan ng Agosto sa temang Breastfeeding, Stock and Check, na ang layon po ay mapalaganap ang pagsulong ng exclusive breastfeeding sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pagbabahagi nito. Kasama ang NNC sa national launch ng Breastfeeding Awareness Month na ginanap sa Quezon Memorial Circle noong 8 ng Agosto. Ang mga kasapi po ng Armed Forces of the Philippines at ibang partners ay bumuo po ng salitang check sa pamamagitan po ng human formation. Oo. Opo, ma'am. Okay. So madami sila. Oo, madaming kasundaluhan ang na-involve pala dito. Opo, ma'am. Pumunta po sila sa Quezon Memorial Circle. Ito ay upang ipahatid ang mensahe na kahit ang men in uniform ay nakikipaglaban. So, hindi lang po baril yung hawak nila. Oo. Opo. Ang kanila po rin pinaglalaban ay isulong ang karapatan ng mga ina at sanggol sa pakinabang na dulot ng exclusive breastfeeding. Mayroon akong nakitang nakataas pa yung kamao. Opo, ng mga men and women in uniform. Oo. Okay. Para ipakita na hindi lang po ang breastfeeding ay sa mga kababaihan, kundi nai-involve din po ang ating mga kalalakihan. At nag-exhibit din ang NNC dito, no? Opo. Nag-put up tayo ng exhibit. Okay. Opo. Para magbigay ng impormasyon sa breastfeeding. Nagkaroon din po, ma'am, ng regional launching ang Breastfeeding Month celebration, gaya sa Region 9 sa Zamboanga City, kung saan
naman ay kinilala naman nila yung mga business establishment at mga ospital na nagtalaga ng breastfeeding o lactation station. Alinsunod po ito sa Republic Act 10028 o Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Oo, kung maalala po ng ating mga tagapakinig, yung Republic Act 10028 ay naglalayon na magkaroon ng lactation stations or lactation room sa bawat work establishment, mapa-pribado o mapa-pamahalaan or local, national office para mabigyan ng security pati privacy ang isang ina na gustong magpasuso o kaya ay mag-express ng kanyang breast milk para iuwi niya. At the end of the day, iuwi niya naman para sa kanyang baby. Opo, ma'am. Yun yung magiging pasalubong niya kay baby Oo. pagkagaling sa opisina. Tama. Patuloy rin po yung pagsasanay na ginagawa ng NNC sa mga barangay tungkol sa promotion of good nutrition at infant and young child feeding. Okay. At saan naman tayo nakatapos ng training, Miss Liza, ngayon? Sa Region 5 po, ito po ay ginanap Iba-ibang lugar din yan, ma'am, ano? Iba't ibang Oo. lugar po. Sa Region 5, sa Owas at Bakakay, Albay. Okay. Sa Legazpi City Meron rin din po, sa meron Legazpi. din. Oo. Sa Viga, Catanduanes, at sa Donsol, Sorsogon. Oo. Alam niyo po, napapansin niyo mga munisipyo na ang binabanggit ni Miss Lisa. Ibig sabihin, dun sa mga munisipyong yon ay barangay level na yung tine-train ng National Nutrition Council para magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa good nutrition at saka infant and young child feeding. So, ituloy natin, Miss Liza. Opo, sa Saan Region pang 8 lugar? naman, ma'am, Oo. ay sa San Roque ng Northern Uy, ang Samar. layo na nito. Opo. Oo. Sa Bato Leyte, nagkaroon din po ng training. Oo. Sa Region 10 din po, sa Clarin, Misamis Occidental, kung saan meron masarap na suman po dyan. Wow, may tip pa si Oo. Miss Lisa sa atin. Talagang reporter si Yan, Miss ma'am, yung Lisa. suman capital. Ay, o Doon sige, sa Misamis Occidental. kailangan Mhm. mabisita natin yan. Opo. Kaugnay pa rin po sa ating Regional Nutrition Awarding Ceremony. Ang Region 7, ang kauna-unahan pong region ang nagsagawa ng Regional Nutrition Awarding Ceremony ngayong taon na to. Oo. Kasabay On po time ng- sila kasi Opo, ma'am. July natapos at ngayon pa lang na Agosto ay meron na Opo, ng ma'am. awarding. Mhm, Okay. Meron na po. Saan nila ginanap ito, Miss Liza? Ginanap po nila ito sa Cebu City noong 5 po ng Agosto. May ginavstay nila ito? Yes, ma'am. Inano po nila ito, sinabay sa 7th Nutrition Action Officers Congress. Okay. So, para two birds with one stone. Opo. At dinaluhan din po ito ng mga punong bayan na kinilala sa larangan ng pagpapatupad ng maayos na programang pangnutrisyon sa Central Visayas. At sino yung mga na-awardan na yan, Miss Liza? Ang mga kinilala pong binigyan ng award ay ang mga sumusunod po. Okay. Green Banner Awards ay napunta po sa Bohol Province bilang Outstanding Province, Toledo City bilang Outstanding City, at Hagna Bohol bilang Outstanding Municipality in the region. Clap yan, ha? Clap. Opo, ma'am. Congratulations Oo, po oo, sa inyo oo. at ipagpatuloy nyo ang inyong magandang sinimulan. Oo. Doon naman sa, sino pang mga inawardan nila o binigyan ng parangal? Yung individual award naman po, yung Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar Award, ay iginawad naman po kay Ginang Lydia Gabaysen ng Barangay Seling, Antequera, Bohol. Kung saan nakatunggali niya po ang 8 pang outstanding barangay nutrition scholars ng iba't ibang probinsya at lungsod ng Region 7. Alam mo, Miss Lisa, siguro talaga magaling dyan sa Antequera Bohol. I remember meron tayong isang national outstanding BNS yata from Antequera Bohol. Opo, ma'am. Naalala ko rin po. Oo. Meron Wow, nga magaling po. ha. Magaling ang ating bisor ng mga BNS dyan. Oo. So siya ang natanghal na Regional Outstanding BNS, si Miss Lydia Gabaysen ng Barangay Seling, Antequera, Bohol. Opo, ma'am. At ano pa yung huli nating binigyan ng parangal? Yung nutrition, para naman po sa Nutrition Honor Maintenance Award, ay iginawad naman sa munisipyo ng Calape, Talibon, at Inabanga, Bohol. Kasi ito pong Nutrition Honor Award ay nakuha na or iginawad na ng National Nutrition Council. Ito po yung
Ito po yung pinakamataas na parangal na ginagawad ng National Nutrition Council. At over the years, ito pong 3 munisipyo ng Bohol, ang Calapet, Talibon, at Dinabanga ay nakakuha na po or naparangalan na ng National Nutrition Council ng Nutrition Honor Award or NHA. At ang ginawa naman yata ng regional office ay binibigyan sila ng maintenance award. Opo, ma'am. Oo, Mhm. napakaganda. Opo. Mhm. So congratulations po dun sa lahat ng mga pinarangalan sa Region 7. Opo. At bukod po dyan, ma'am, ay meron din po tayong good news na Oh, ibabahagi. Hindi pa ba sa ating- good itong mga naunang news? Oo, ma'am. May mas good pa. Opo. The better Mhm. news na. Ayan. Oo, ma'am. Tama kayo Okay. dyan. Binabati po natin si RNPC Parolita Mission ng NNC Region 7 dahil ginawaran siya ng Cebu Provincial Women's Commission ng parangal na Cebuana Trailblazer Subuanang Tag-una. Wow. Yes. Congratulations. Congratulations. Oo. Ito ay ginawad noong August 1 sa 442nd founding anniversary ng lalawigan ng Cebu. So, congratulations po, Ma'am Letlet. Oo. Blow out. Mas let pag mag-meeting tayo sa ating management conference, naku, marami kang pakakainin. Congratulations sa iyong parangal. Ayan. Ayan po, Ma'am Bernie, ang aking ulat tungkol sa accomplishments ng nutrition community nitong nagdaang linggo. Maraming salamat ang ating reporter, Miss Liza Rosaldo. Hanggang sa susunod na ulat, alam kong marami ka pang pwedeng ibalita, pero kulang na talaga ang ating time. One Nutrition, One Nation po. We'll be right back. Diyan lang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang pagtatanim ng mga prutas at gulay at pag-aalaga ng mga hayop at isda sa inyong bakuran ay isang alternatibong paraan upang meron tayong pagkunan ng pagkain? Nakatutulong din ito upang makuha natin ang 40 iba't ibang sustansa na kailangan ng tao sa araw-araw para sa malusog na pangangatawan. Ngunit bukod rito, maaari rin itong mapagkakitaan ng inyong pamilya at makatulong sa inyong problemang pampinansal. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Noong mga nakaraang episode ay naikwento ng ating reporter na si Miss Liza Rosaldo ang tungkol sa naganap na BNS Congress sa Tacloban City. Ito yung unang-unang BNS Congress sa buong rehiyon ng Eastern Visayas. Kaya ngayon naman ay kakausapin natin ang ating Regional Nutrition Program Coordinator sa Region 8 sa Eastern Visayas para siya mismo ang magkwento sa atin tungkol dito. Siya ay walang iba kundi si Miss Karina Santiago at nasa linya na siya ngayon. So, batiin natin siya ng isang masustansyang hapon, Miss Karen.